Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Jasmine, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito nung minsang sumama ako sa matalik kong kaibigan na si Marlon na magbakasyon sa isang probinsya sa isla ng Panay. Dekada 90 nang mangyari ang karanasan ko na ito. Sa una, inakala kong hindi liblib ang probinsyang kinalakihan ni Marlon, kaya't pumayag akong sumama sa kanya. Base kasi sa mga ikinikwento niya ay maganda ang lugar nila, mababait ang mga tao at pala kaibigan, na siyang totoo naman. Pero ang hindi ko lubos inakala ay doon ko pala mararanasan sa probinsya ng kaibigan ko na yon ang isang pangyayaring naghatid sa akin ng trauma. 4 kaming magkaibigan ang sumama kay Marlon. Ako, si Sandro, si Brix, at Anya. Nung kasalukuyang nasa probinsya na kami ni Marlon ay doon ko lang napagtantong hindi naman pala kagandahan ang baryong kinalakihan niya. Malayong malayo sa mga ikinikwento niya sa amin noong nasa Manila pa kami. Ang sabi niya kasi ay palangiti ang mga kababaryo niya at pala kaibigan sa mga dumarayong tao. Pero noong naroroon na kami ay halos pagtinginan kami ng mga yon. Kakaibang tingin ng mga ito. Nakakakilabot. Yung tipo bang papatay sila ng tao anumang oras. Sa bungad pa nga lang ng baryo ay titig na sa amin ang mga kababaryo ni Marlon. At para bang ngayon lang sila nakakita ng mga dayuhang pumasok sa baryong ito. Sa mahinang boses nga ay tinanong ko si Marlon kung ganun pa talagang makatitig ang mga kababaryo niya. Pailalim at halos hindi na kami nilulubayan ng tingin nun. Kahit na may kalayuan na. Oo, ganyan talaga sila kung makatingin. Pero mababait yung mga yan. Huwag niyo nalang pansinin. Sagot niya habang naglalakad na kami papunta sa bahay niya. Nung akmang titingnan ko na sanang isa sa mga kababaryo ni Marlon, ay bigla niyang hinawakan ang mukha ko at nakangiting nagsabing diretso lang sa daan ang tingin. Huwag kung saan-saan. Dahil baka mamaya ay may matapakan pa umano akong dumi ng hayop sa daan. Ikaw talaga, masyado kang intrimitida. Bilisan mo nga maglakad. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ay nakakaramdam ako ng pagkabahala. Pakiwari ko ay parang may hindi magandang mangyayari. Maliban kasi sa kakaibang titig ng mga tao, ay kakaiba din yung ambience ng paligid. Inisip kong marahil ay nanibago lamang ako sa lugar kaya kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan ko noon. Ilang beses akong huminga ng malalim para maibsan ang tensyong nararamdaman. Pagdating namin sa bahay ni Marlon, masayang sumalubong sa amin ang kanyang ina, si Aling Emiliana. Kagad na pinatuloy niya kami sa bahay at inasikaso. Malaki yung bahay, 2 palapag. Malawak din ang pakuran at parang yung bahay ng mga sinaunang Kastila. Marami silang mga mamahaling kagamitang nakadisplay sa malawak na bulwagan ng sala. At may mga kagamitan din akong nakikita na parabang panahon pa ni Kopong-Kopong. Mabait ang pamilya ni Marlon. Unang tingin ko pa lamang sa kanila, magaan kausap at palangiti. Maliban lamang sa kanyang amang si Mang Jerry. Dahil sa parang nakakatakot itong kausap. Napakaseryoso kasi at sa lahat ng nakaharap namin, ito lamang ang hindi ngumingiti. Matalim din itong kung makatingin at para ba'y hindi niya nagustuhan ang pagdating namin. Pero ang sabi naman sa amin ni Marlon, mabait daw ang kanyang ama. Sadyang hindi lang talaga ito palakibo gawa ng may pagkamahiyain ito. Biro niya pa, hayaan umano namin dahil kakausapin niya ang kanyang ama't pagsasabihang ngitian umano kami. Lalong-lalo na ako noon.
Gawa ng mukha raw akong natatakot. Pinandilatan ko siya ng mga mata at sinabihang tumigil siya dahil sa nakakahiya sa kanyang ama. Mamaya ay kung ano pa ang isipin nito sa amin o kaya naman ay magalit pa ito. Natawa lang ang kaibigan ko na ito at muli na namang nagbiro. Naputo lamang ang pagbibiroan namin nang dumating ang abuelo ni Marlon at lumapit sa amin. Abay, dapat nagpasabi kang magbabakasyon ka dito, apo ha. Eh di sana'y nautusan ko na yung ama mong magkatay ng manok para naman kahit papano nakahanda ng pagkain ninyo dito. Pasensya na po, Ligme, kung hindi ako nakapagsabing ngayon yung dating namin. Dapat sa susunod na araw pa talaga. Kaso kasi itong mga kaibigan ko gustong gusto nung pumunta dito para makita daw nila yung baryong kinalakihan ko. Kaya ayun, napaaga kami. Habang kausap ni Marlon ang kanyang abuelo, sa hindi sinasadya, napatingin ako sa mata ng lolo nito. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako pero parang baliktad ang replika ko sa mga mata niya. Sa gulat ko ay bahagya akong napaatras sa kinauupuan. Dahilan para magtinginan silang lahat sa akin noon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Marlon. Nagpalipat-lipat ako ng tingin sa kaibigan ko at sa lolo niya. Hindi ko alam kung anong isasagot sa kanya. Hindi naman kasi lingid sa akin ang tungkol sa mga aswang. At alam ko na kapag baliktad ang replika mo sa mga mata ng isang tao, nangangahulugan lamang itong hindi siya normal. Kapag naman walang kanal sa pagitan ng ilong at bibig ng taong kaharap mo, engkanto o ibang lamang lupa yon. Nung tanungin ako ulit ni Marlon kung ayos lang ba ako, nangangatal ang bibig kong sumagot ng oo noon. Hindi ako makatingin ng diretso sa lolo niya dahil natatakot ako sa kanya. Sa unang gabi ay hindi ako nakatulog kagad. Sumagi sa isipan ko ang tungkol sa lolo ni Marlon. Gusto ko sanang itanong sa kaibigan ko ang tungkol sa nakita kong baliktad na replika sa mga mata ng lolo niya pero natatakot naman ako. Nakailang beses pa nga akong nagpabaling-baling sa kinahihigian para lang dalawin ako ng antok doon. Yung kaibigan ko kasing si Anya ay mahimbingang natutulog. Bumangon ako at akmang bubuksan na sanang bintana para makasagap ng hangin. Pero agad na ginapangan ako ng kilabot sa katawan. Nang may matanaw akong matandang nakatayo sa labas ng bakuran, nakatingin sa bintana kung saan ako nakatayo. Pulang-pula ang mga mata nito at walang tigil sa pagtulo ang laway. Titig na titig ito sa amin. Kitang-kita ko yon dahil malapit lamang sa poste ng ilaw ang matanda. Hindi ko siya namumukaan pero grabe ang kilabot na gumapang sa katawan ko. Mabilis akong bumalik sa higaan at nagtalukbong na lang ng kumot. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako noon. Nang sumunod na araw, abala ang mga kaibigan ko sa pakikipagkwentuhan sa ina ni Marlon. Medyo nainip ako dahil hindi ko naman masakyan ang pinag-uusapan nila. Kung kaya't napagpasyan ko na munang lumabas ng bahay para magpahangin. Nawala sa isipan ko ang mahigpit na bilin sa amin ng ina ni Marlon. Siguro, dala na rin ang pagkabagot ko ay hindi ko naman maintindihan kung ano ang pinagkikwentuhan ng mga kaibigan ko kaya't naglakad-lakad na muna ako sa labas noon. Nung may makita akong tindahan ay dumaan na muna ako para bumili na may inom. Hindi ka taga rito ano? Tanong na matandang babae. Tumango ako at sinabi ko kung saan ako nanunuluyan. Mas lalong sumama naman ang tingin sa akin ng matanda na siyang hindi ko maintindihan kung bakit. Bumalik ka na sa bahay ni Emiliana. Hindi ka ba niya nasabihang bawal lumabas ng bahay ang mga bagong salta? Lalo na kapag mag-isa. Kumunot ang noo ko sa sinabi ng matanda pero hindi na lamang ako nagsalita pa. Sinunod ko na lamang ang sinabi nito. Ayoko makipagdiskusyon ng mga oras na yun dahil wala ako sa mood makipagpalitan ng kuro-kuro. Pagdating ko sa bahay,
Nasermonan ako ng ama ni Marlon na siyang ikinagulat ko. Sa pagkakaalala ko kasi ay wala naman akong ginagawang masama nun. Lumabas lamang ako ng bahay at naglakad-lakad saglit. Isa pa, diyan lang naman ako sa malapit. Tsaka bumalik din naman ako kaagad kaya't anong masama doon? Pasensya ka na iha kung napagtaasan kita ng boses ha. Nag-aalala lang talaga ako. Hindi lahat ng naninirahan dito sa lugar namin ay mabuti ang intensyon sa mga bagong saltang makikita nila. Ani pa ng ama ni Marlon at ipinaliwanag sa akin kung bakit gano'n na lamang niya kami pinagbawalang lumabas ng bahay. Lalo na kung wala kaming kasamang taga ron. Humingi din ako ng tawad matapos kong maliwanagan. Nangako din akong hindi na uulitin pa ang ginawang paglabas ng bahay nang walang paalam nun. Ayon pa kay Mang Jerry, marami ang mga manlalason, mangyayanggaw at aswang sa kanilang lugar. Kinilabutan ako at nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok nun. Ako na po yung bahala kay Jasmine, tay. Sasamahan ko na siya palagi kung sakali mang gusto niyang lumabas ng bahay. Pasensya na kung nag-alala kayo sa kanya. Wika naman ni Marlon at nilapitan ako. Tumango ang ama ng kaibigan ko. Tapos ay sinabihan si Marlon na samahan ito sa karatig baryo dahil may bibili nitong kakatayang baboy para sa karawan ni Lolo Igme. Bukas na yung karawan ng lolo mo. Dito sa bahay gaganapin. Dapat kunin na natin ngayon ang bibilin kong baboy dun sa kakilala ko. Sabi ni Mang Jerry na siyang sinang-ayun na naman ng kaibigan ko. Sumapit na ang karawan ni Lolo Igme. Unti-unting dumating ang mga panauhin. Maiwan na muna kayo dito ha. May aasikasuin lang ako. Saad ni Marlon bago lumapit sa ibang bisita. Ang ibang kaibigan naman namin ay abala sa pakikipagkilala sa mga bagong bisitang dumating. Nung medyo nakaramdam ako ng pagkabagot, ay naglakad-lakad na muna ako. Hanggang sa pumesto ako sa hindi masyadong mataong lugar at inabala ang sarili sa pagtingin-tingin sa mga papasok pa lamang na mga bisita sa bakuran ng bahay. Habang inaabala ko ang tingin ay napapitlag ako ng may boses akong naririnig na bumulong mula sa likuran ko at nagwikang, "Napakaganda mo naman." Dali-dali akong napalingon. Hinahanap kung sino ang nagsalita pero agarang kumunot ang noo ko dahil sa wala naman akong makitang taong malapit sa kinatatayuan ko noon. Kung kaya't sino ang nagsalita? Siguradong sigurado talaga kasi akong may nagsasalita sa likuran ko. Dahil naramdaman ko pa ang mainit na hininga ng lalaki at ang pagsinghot niya na parabang inaamoy niya ang buhok ko. Ilang beses pa akong nagpalinga-linga pero wala talaga. Humugot ako ng malalim na paghinga. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon. "Jasmine, bakit nandito ka? Mag-isa ka lang tuloy." Tawag sa akin ni Marlon at nagbandaling lumapit nun. Agaran akong napatingin sa kanya at panay pa rin ang pagbuntong hininga. Pakiramdam ko kasi ay may mga mata ang nakatingin sa akin. Hindi din mawala-wala sa isipan ko ang boses ng estrangherong narinig ko kanina. "Ayos ka lang ba? Teka, bakit namumutla ka? Masama ba yung pakiramdam mo?" Tanong ng binata. Sunod-sunod na umiling ako at sinabi sa kanyang hindi naman masama ang pakiramdam ko. "Oh, kung hindi naman pala masama yung pakiramdam mo bakit namumutla ka?" Saglit na nagpalinga-linga ako bago sinabi kay Marlon. Ang tungkol dun sa boses ng lalaki na narinig kong nagsalita sa likuran ko, kani-kanina lang. Pero noong lumingon ako ay wala naman akong nakitang lalaking malapit sa akin. Nagtataka namang nagtanong ang binata kung sigurado ba daw ako sa sinasabi ko. Baka naman mamaya, may napadaan lang na tawa at inakala kong ako ang kinausap. "Alam mo, ang mabuti pa, tara. Punta na lang natin ang iba pa natin mga kaibigan. Makihalubilo tayo." Aniya. At tinawakan ng kamay ko tinalalayan. Sa pagdaan ng mga oras ay maingay na mga kaibigan ko. Mukhang lasing na yata mga ito at maging ako man ay ganun na rin. Nararamdaman ko na kasi ang pagtalab ng alak sa katawan ko at medyo kumapal na ng bahagya ang mukha ko nun. Habang kinakausap ako ni Marlon,
Sa hindi sinasadya ay napatingin ako sa lalaking nasa hindi kalayuan. Saglit na nawala ang atensyon ko kay Marlon noon dahil hindi ako makapag-focus. Paano ba naman kasi? Bigla ba namang ngumiti sa akin ang lalaki at kumindat pa? Napaka-presko. Tuloy ay inirapan ko yung lalaki. Nang akala naman ng kausap ko ay siyang inirapan ko noon. Nagtanong pa si Marlon kung may nasabi ba raw siyang hindi maganda, kaya inirapan ko siya. Kagad naman akong umiling at sinabing wala. Sabay paliwanag sa kanya kung sino ang iniirapan ko noon. Nung ituturo ko na sana sa kaibigan ko ang lalaking kumindat sa akin ay bigla na lamang itong nawala sa kinatatayuan at hindi ko alam kung saan nagpunta. "Nasaan na?" tanong ni Marlon sa akin. Anya pa. Nakakabastos umano ang ginawa ng lalaki sa akin noon. Bibigyan niya lang yon ng leksyon para magtanda at malaman ng lalaking ito na nasa teritoryo niya ito. Kaya't wala itong karapatang bastusin ako ng ganon. Sinabi ko kay Marlon na hindi ko alam kung saan na nagpunta ang lalaki. Akmang tatayo na sana ang binata para hanapin ito pero pinigilan ko na at sinabihang huwag nang pag-aksayahan pa ng panahon ng taong yon. Mabuti na lang at sinunod niya naman ang pakiusap ko. Makaraan ng ilang minuto ay narinig kong nag-uusap tungkol sa mga aswang ang nasa katabi naming mesa. Ayon pa sa usapan ng mga matatandang nasa katabing mesa noon, may namatay na namang sanggol umano sa Karatig Barangay at ang pinagbibintangan ay ang purok nila. Dahil wala naman daw ibang pwedeng pangkinalaan ng mga taga-Karatig Barangay kundi sila lang. Ba't hindi porket ang ilan dito sa atin ay uri ng mga... Hindi na natapos pang sanay sasabihin ng matanda. Gawa ng mabilis ng tinakpan ng isa pang matandang kausap nito ang bibig ng lalaki at nagwikang huwag maingay. Dahil may mga bagong saltang bisitang anak ng bossing nila. "Anak ng... Nakalimutan mo na bang bilin sa ating kanina ni bossing? Ang sabi niya maghinay-hinay tayo sa mga kinikilos at pananalita. Dahil may mga bisitang anak niya. Sa ganun na rin ay hindi tayo malintikan ni Apong Igme. Kilala mo naman kung paano magalit ang matandang yon." Ani pa ng lalaki. At base sa pananalita nito ay parang kinatatakutan nila ang lolo ni Marlon. Tuloy ay nagkaroon ako ng kuryosidad na mas pakinggan pa kung ano ang pinag-uusapan nila noon. Para makumpirma ko kung ano ang dapat sana'y sasabihin ng matanda kanina. Maya't maya din ang ginagawa kong pagsulyap sa grupo ng matatanda. Pero hindi ko na napakinggan pa ang ibang pinag-uusapan sa kabilang mesa. Sa kadahilan ng napatitig ako sa lalaking naglakad papalapit sa amin noon. Matamis sa mga ngiti niyang tumingin. Muli ay bumilis na naman ang tibok ng puso ko at panandalian akong hindi mapakali sa kinauupuan. Gawa nang siya ang lalaking kumindat sa akin kanina. Na makita siya ni Marlon ay masayang tumayo ang binata at ipinakilala ang lalaki at napag-alaman kong pinsan niya yon. Tuloy ay bigla akong nakaramdam ng hiya nang maalala ko kung paano ko siyang irapan ng mga mata kanina. Matapos na magpakilalang binatang si Gabriel, umupo ito sa tabi ko at magiliw na nakipag-usap. Mas lalo naman akong nataranta at kinabahan dahil sa dinami-daming bakanting upuan, sa tabi ko pa talaga umupo ito. Pamilyar din sa akin ang boses niya at parang siyang lalaking narinig kong nagsalita kanina sa likuran ko. Magmula nung gabing nakilala at nakausap ko si Gabriel, ay hindi na siya maalis-alis sa isipan ko. Pakiramdam ko ay parang nahulog na yata ang loob ko sa kanya. Sa tuwing naiisip ko siya ay hindi ko na namamalayan ang sariling napapangiti nun. Palagi na rin itong pumupunta sa bahay ng kaibigan ko at hindi na ako nilulubayan. Sa pagdaan ng mga araw ay medyo napalagay na ang loob ko kay Gabriel. Kaya't nakakakwentuhan ko na siya kahit papano. Pero kasabay ng palaging pag-uusap namin nun, ay napapansin kong hindi na ako masyadong kinikibo ni Marlon. Si Anya na lamang ang palaging kinakausap niya. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Gabriel sa balkonahe ng bahay,
ay napaiktad ako at napahawak sa kamay ng binata nung makarinig ako ng malakas na kalabog sa bakuran ng bahay. Parang isang bugkos ng niyog yon na bumagsak sa lupa at sinundan ng mga mahihinang pag-angil. "Tara, pasok na tayo sa loob." Ayon ng binata sa akin, matapos niya akong tanungin kung ayos lamang ako. Bago pa man ako makasagot sa paanyaya niyang pumasok na kami, hinawakan niya na ang kamay ko at iginiya ng papasok. Pagpasok namin ay nakita ko si Marlon sa sala. Madilim ang kanyang mukhang nakatingin sa amin ni Gabriel. Matagal siyang nakatingin sa kamay kong kasalukuyang hindi pa rin binibitawan ni Gabriel noon. Ilang segundo pang lumipas, nakarinig ako ng nakakakilabot na huni. Hindi ko alam kung huni ba yun ng ibon o ano. Agara namang tumingin ako kay Gabriel at tinanong siya kung pamilyar ba sa kanya ang huning narinig ko. Tumango ang binata at sinabi niya nang gagaling sa aswang ang huning naririnig namin. Pero wag umano akong mag-alala dahil hinding-hindi naman makakapasok sa loob ng bahay o sa bakuran man ang nilalang na yon. Lumabas na mula sa silid tulugan ng ina ni Marlon at sa mahinahong boses ay pinayuhan kami nitong magsipasok na sa silid at magpahinga na. Sila na daw ang bahala at huwag kaming mag-alala at mag-isip ng ikakabahala nun. Nung nasa loob na kaming dalawa ni Anya ng kwarto, napagpasyan kong sumilip sa bintana at dumungaw sa labas ng bahay. Bigla kasi akong nagka-interes na malaman kung ano ang nangyayari nun. Sa pagsilip ko, may natanaw akong dalawang babae sa may pintuan. Matanda ang isa. Puhaggag ang buhok nito. Nakasuot ng itim na bestida. Ang isa namang babae ay parang kaedaran ko lang. Pero gaya ng matanda ay nakakatakot din ang presensya nito. At para bang hindi sila basta-basta lang. Yun bang tipong kahit na malayo ka sa kanila, ay ramdam mong may dala silang kakaibang presensya. Kaharap ng dalawang babae si Mang Jerry at si Gabriel. Sa hindi kalayuan naman ay may dalawang naglalaki ang asong nakatuwad at may namumulang mga mata. Maya-maya naman ay may isa pang matandang lalaki akong nakitang naglalakad papalapit kina Mang Jerry noon. "Ano itong nabalitaan kung may ibang babae kang kinikita, Gabriel? Totoo bang nakarating sa aking balita?" Tanong ng matandang bruha sa nakakatakot na boses noon. Hindi ko nakitang tumango ang binata o sumagot sa matanda pero kita ko sa ekspresyon nito. Sa ekspresyon ng matandang yon, ang pagkadismaya. "Pinabalaan kita, Gabriel. Hindi ka pwedeng umibig sa ibang babae maliban lamang sa apo ko." "Hindi mo ako pwedeng diktahan, Aling Lucia. May sarili akong pag-iisip at walang sino man yung makakapagdikta kung sino yung babaeng mamahalin ko. Hindi mo pwedeng pilitin ang pamangkin ko, Lucia, para mahalin niyang apo mo." Kinabahan ako nang makita kong umangil ang dalawang naglalaki ang aso at marahang naglakad papalapit sa matanda. Sumenyas ang matanda sa dalawang nilalang na parabang pinahihinto niya mga ito. Narinig ko pang nagbanta ang matanda kay Gabriel pero hindi ko na narinig pa ang sinasabi nito. Dahil mabilis na akong umalis mula sa pagkakadunaw nung maramdaman kong titingin sa gawi ko ang matanda. Napahawak ako sa dibdib sa sobrang lakas ng kabog at naitanong ko sa sarili kung anong klaseng tao ba ang kausap ni Mang Jerry at ni Gabriel. Bakit parang nakakatakot sila at ganun din ang mga alaga nilang hayop. Makaraan ng ilang minuto ay tumahimik ng buong paligid. Maraan kong binuksan ang pintuan ng kwarto at lumabas sa pag-aakala kong wala na ang mga panauhing nasa labas ng bahay. Pero pagdating ko sa sala ay nasa labas ng pintuan pa rin pala ang tatlo at seryosong kausap sina Gabriel at Jerry. Nang maramdaman ako ng matandang lalaking nakatingin sa kanila, matalim itong bumaling sa akin at bumuka-buka ang bibig niya na parabang may sinasabi itong siya lamang ang nakakarinig. Habang ginagawa yun ng matanda ay nakaramdam ako ng pagkahilo nun. Biglang sumakit ang ulo ko at napakapit ako sa upuan.
Pero bago pa man ako mawala ng malay, nakita kong sinapak ni Gabriel ang matandang lalaki sa mukat. Ilang sandali pa ay nasa tabi ko na siya at agaran niya akong nasalo bago pa man ako tuluyang bumagsak sa may sahig nun. Nagising ako sa may hinang haplos na mga palad sa muka at nung idilat ko ang mga mata ko, nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Gabriel. "Ayos ka na ba? Kamusta yung pakiramdam mo?" tanong niya at marahang pinisilang kamay ko. Dahan-dahan akong bumangon at sinabi ko sa kanyang medyo nahihilo pa rin ako. "Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Ikaw kasi insan ang tigas ng ulo mo. Di sana kung hindi mo dikitan yan si Jasmine, hindi sana malalagay sa alanganin yung buhay niya," sabi ni Marlon. Wala sa sariling tumingin ako kay Marlon at nagtatakang tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihing nalagay sa alanganin ang buhay ko. Saglit na nagkatinginan na magpinsan at para bang nagtutulakan pa sila kung sino ang magsasalita. Nagpalipat-lipat naman ako ng tingin sa dalawa. At nung malala kong matandang lalaki kaninang bumubulong nun, tinanong ko si Gabriel kung sino ang matandang lalaki at bakit niya ito sinapak. Malumanay mang nagsalita ang binata ay nararamdaman ko ang bakas ng kanyang muka. Ang galit nun. Kaya niya nasapak ang matandang si Tandang Erming dahil sa nakita niyang minamarkan na umano ako ng lintik na ito. Maliban sa marka ng aswang na ginawa ng matanda ay nagpalipad hangin din ito dahilan para mahilo ako at mawala ng malay. Pero wag daw akong mag-alala dahil hahanap siya ng paraan para maalis ang marka ng aswang sa katawan ko. Naguguluhang sinabihan ko silang ipaliwanag ng maayos ang lahat dahil hindi ko sila maintindihan. At mas lalong hindi ko maintindihan kung bakit nalagay sa alanganin ang buhay ko. Tsaka yung tungkol sa marka ng aswang. Ano yun? Bakit ako minarkahan at ano ang kasalanan ko? Si Mang Jerry nang nagpaliwanag sa lahat-lahat at kung bakit pati ako ay nadamay. Ayon sa kanya ay gusto ng matandang si Erming na ipagkasundo si Gabriel sa apo nitong si Luisa. Ayon na rin sa kagustuhan ng dalagang aswang. Gustong-gusto nitong mapangasawa si Gabriel at ayaw na ayaw nitong mapunta sa ibang babae ang binata. Kaya naman noong makarating ang balita sa abuelo nito ay agarang sumugod ang mga ito. Nang malamang nasa bahay ni Mang Jerry si Gabriel para komprontay ng binata, inamin din ng ama ni Marlon Sir Seth na aswang ang kanyang amang si Lolo Igme. Pero hindi ito gaya ng angkan ni Tandang Erming na pumapatay ng mga tao para lang makuha ang pansariling kagustuhan. Huwag din daw kaming mag-alala dahil natatanging si Lolo Igmi lamang daw ang aswang sa pamilya nila. At nangako si Lolo Igmi na wala itong pagpapasa ng pagiging aswang anuman ang mangyari. Si Lolo Igmi nang huling aswang sa kanilang pamilya. Gusto ng matandang mamuhay sila ng normal at matiwasay kahit na nasa purok sila na pinamumugaran ng mga aswang. Sinabi din ni Mang Jerry na ang karamihang nakatira sa kanilang purok ayun nga, mga aswang. Pero lahat ng iyon ay hawak ng kanyang ama at takot ang mga ito. Ang angkan naman ni Tandang Erming ay sa Karatig Sitio nakatira. Natakot ako matapos magsalita ni Mang Jerry. Nang tingnan ko naman ang mga kaibigan ko ay parang hindi na bago sa kanila ang sinabi ng matanda noon. Para bang alam na nila kung anong sikreto ng sitio. Tinanong ko sila kung may alam ba sila. Tumango si Sandro at hindi makatingin sa akin na maayos. Pasensya ka na, Jasmine, kung hindi namin sinabi sa yung lahat. Alam kasi namin hindi ka sasama kapag malaman mo yung totoo eh. Sinabi sa akin kaya gustong-gusto nilang sumama kay Marlon na mabakasyon. Dahil meron silang kuryosidad na malaman kung totoo nga ba talagang sinasabi ni Marlon na maraming aswang sa purok kung saan ito nakatira. Hindi daw talaga totoo ang mga sinasabi ni Marlon na maganda ang kanilang lugar at mababait na mga tao. Pakana lamang yun ni Sandro para makumbinsi akong sumama. Hindi kasi papayagan si Sandro ng kanyang inang magbakasyon sa malayo kung hindi ako kasama nun dahil wala itong tiwala sa kanya.
Magpinsang buo kami ni Sandro. May pagkabarumbado ang mokong kaya't napakahigpit na mga magulang niya sa kanya. Pinayagan na nga lang siya ng kanyang ina nung malaman ng tiyahin kong kasama ako magbakasyon. Nang gabing yun ay hindi ako nakatulog ng maayos. Sobrang sama na talaga kasi ng pakiramdam ko at mayat maya na rin ang pagsusuka ko at namimilipit sa sakit ng tiyan. Kumuha si Aling Emiliana ng langis sa silid nila at pinahira ng sikmura ako noon. Hindi naman magkamayaw si Gabriel sa pag-aalala. Samantalang si Marlon naman ay sinisisi niya si Gabriel kung bakit sinapit kong ganon at kasalanan umano ni Gabriel kung sakali mang may mangyari sa akin na hindi maganda. Pwede bang wag na kayo magsisiyan? Wag mo nang sisihin ang pinsan mo, Marlon, dahil hindi niya naman gustong mangyari ang ganito sa babaeng mahal niya. Wika ng ama ni Marlon na siyang hindi nakaligtas sa pandinig ko. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko, napansin kong biglang pagtahimik ni Marlon nang sabihin yun ng kanyang ama't lumabas na lamang ito ng silid. Wag mo na lang siyang pansinin. May nahang wika ni Gabriel sa akin nang mapansin niyang nakatingin ako sa nakatiwangwang na pintuan kung saan lumabas ang kaibigan ko. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ko. Hindi umalis ang binata sa tabi ko. Nakabantay at nakaalalay lamang siya palagi. Si Aling Emiliana naman at Mang Jerry ay pinuntahan nila ang kakilala nila manggagamot. Pero lumipas na lamang ang ilang oras ay hindi na sila nakabalik. Nag-alala akong baka may nangyari na sa kanilang hindi maganda. Pero ilang minuto lamang ang nagdaan ay bigla na lamang akong nakarinig ng kaguluhan sa labas ng bahay. Naririnig kong malakas na sigaw ni Aling Emiliana at parang humihingi ng tulong. Dali-daling sumilip sa bintana si Gabriel at patakbong lumabas ng kwarto. Pero bago ito lumabas ng silid ay binilinan niya kaming dalawa ni Anya na huwag lumabas at huwag din kaming sumilip sa bintana. Takot naman akong tumango at naupo na lamang sa gilid ng higaan nun. Maya-maya ay narinig ko na lalong nagkagulo sa labas. May mga umaalulong, mga malalaking hayop na nakakapangilabot sa pandinig ko. Sinundan pa ito ng mga malalakas na kalabog sa taas ng bubungan na para bang may nagnanais sa akin yon. Habang lumilipas ang oras ay nararamdaman kong parang gigil nang makapasok ang kung sino man ang nasa taas ng bubungan. Napaiktad pa kami nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Sandro at Brex. May kanya-kanyang bitbit silang kahoy. Panangga daw nila yon kung sakali mang lumusot ang nilalang na naroroon sa taas ng bubungan. Tinanong ko si Sandro kung saan si Marlon. Bakit silang dalawa lang ang magkasama? Nasa labas ng bahay. Tinulungan niya si Gabriel na kalabanin yung mga aswang na humabol sa mga magulang niya. Kabadong sagot ni Sandro habang nakatingala at nakaabang sa nilalang na nasa bubungan. Sobrang natatakot na ako at halo-halong emosyon na ang nararamdaman ko noon. Pero mas lumala yun nung halos tuklapin na ng nilalang ang bubungan ng bahay. Hindi na rin napigilan ni Anyang umiyak at paulit-ulit nang nagdarasal na sana'y makaligtas kami ng gabing yon. Hinding-hindi na umano siya babalik sa lugar na kinalakihan ni Marlon. Itagaman sa bato. Parang mabibiyak ng ulo ko at nakaramdam na ako ng panlalamig. Kinuha ko ang kumot at nagtalukbong na lang. Habang iniipit ang sikmura kong walang patid sa pananakit nun. Dala ng takot, Sir Seth, ay walang sino man ang nangahas na sumilip sa bintana para alamin kung ano na ang nangyayari sa labas ng bahay. Maya-maya pa, narinig kong may sumunggab sa nilalang sa may bubungan. Nagpagulong-gulong ang mga yon hanggang sa bumagsak sa lupa. Mga nakakapangilabot na pag-atungal. Huni ng wakwak at pag-angil ang muling umalingaw-ngaw sa paligid. Pero makaraan lamang ang ilang minuto ay biglang natahimik ang lugar nun. Hanggang sa may narinig kaming bumukas ng pintuan ng bahay. Dali-dali akong inalalayan ni Anya at naglakad kami palabas ng silid. Saktong pagbaba namin ng hagdan, nakita ko si Gabriel. Kapapasok niya pa lang sa pintuan
May bitbit na itak. Halos maligo na siya ng dugo at may mga kalmot pa sa katawan. Hindi ko napigilan ng sariling mag-alala para sa binata. Pero agad namang napawi ang pag-alala ko nung makita kong ngumiti ito at kaagad na nilapitan ako't inalalayang makaupo nun. Ipinakilala sa akin ni Mang Jerry ang matandang kasabayan nilang pumasok. Manggagamot yon at siyang gagamot sa akin. Hindi naman nagsayang pa ng oras sa manggagamot. Agaran na ako nitong sinuri at nilapatan ng gamot. Habang ginagawa yun ng matanda ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga aswang na nakasagupa. Ayon pa kay Mang Jerry, ang kan ni Tandang Erning ang sumugod sa bahay. Mukhang natunugan yata ng mga aswang na kumuha sila ng manggagamot. Kaya't bago pa man sila makabalik sa bahay ay hinarangan na sila ng mga ito. Pero malas lang nila dahil nakarating sila sa bahay at nakahingi ng tulong. Hindi talaga titigil ang mga yun hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila eh. Timbag ang nawika ni Mang Jerry. Nang gabing yun ay napagkasunduan ng lahat. Naihatid na kami sa terminal pabalik ng Manila sa kinabukasan. Na hindi na kami pwedeng magtagal pa sa lugar nila. Kilala nila ang pamilya ni Tandang Erning. Gagawa at gagawa ng paraan ng mga ito para lang mabura ako sa landas ni Gabriel. Ikaw Gabriel, iyo. Sumama ka na rin sa kanila para tuluyan ka ng lubayan ng mga demonyong yun. Ako nang bahalang magpaliwanag kay tatay tungkol sa biglaan mong pag-alis. Ani ni Mang Jerry. Sinabi pa nitong wag nang alalahanin pa ang maaring mangyari pag-alis namin. Dahil bukas na bukas din ay pupunta ni Mang Jerry ang bahay ng kanyang amang si Apo Igme. At ipapaalam dito ang kapangasang ginawa ng pamilya ni Tandang Erning noon. Kinabukasan ay ganun nga ang ginawa. Pagsikat pa lamang ng araw ay umalis na kami kaagad. Bago pa kami matunugan ang angkan ng Tandang Erning na yon. May binigay naman sa aming medalyon ng albularyo bago kami umalis. Proteksyon at sa bulag umano yon para hindi na kami masundan pa ng mga aswang sa pupuntang lugar. Naging maayos ang biyahe Sir Seth at nakarating kami ng matiwasay sa Manila. Mas lalo pa kaming naging malapit ni Gabriel at kalaunan nga ay nagtapat na ang binata sa totoo niyang nararamdaman.